Mga minamahal, maraming salamat nga pala no sa nakiapid ng aking pagboboses patungkol nga po dito sa mga pampublikong ospital, 'di ba? Na kung saan nakakaranas ang napakaraming mamamayang Pilipino ng paghihirap kasi kahit nga ako witness ako diyan. Kaya kino-call out ko si Herbosa eh. Ano ba yung naging silbi mo sa loob ng humigit kumulang 2 taon? Maliban sa puro gala sa ibang bansa. Kaya ka kino-call out, 'di ba? Nagbigay ng ating presidente ng courtesy resignation. Ba't hindi ka pa nag-resign? Imagine mo sinisira mo yung imahe ng ating presidente. Ikaw ang isa sa sumisira sa image ng ating presidente. Yang kakapalan ng mukha mo, dapat sana nilulugar mo. Okay lang naman sana kung malaki yung naging achievement mo. Kaso kung sasabihin mo na, ay ginagawa ko naman yung daily na work ko, wala mang trabaho mo yan. Ang hinahanap namin dito, yung daily achievement mo. Kasi mga minamahal, based on my personal experience, nag-rant ako. Kahapon nakapag-content na ako, 1:00 na eh. Alam niyo kung bakit? Ganito nangyari, nagpa-check up ako. 7:00 gumising ako. Pumunta ako sa isang pampublikong ospital. Diba? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hindi, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na po ako nakaalis. Biruin nyo, sa sobrang haba ng pila, nandoon pa nga yung isang matanda, mga minamahal, na kapag nasagi yung paa niya, talagang umaaray. I don't know kung ano yung tawag sa sakit niya, tapos madami din buntis ng mga nakapila. Pero iba naman yung yung sa mga buntis. Pero yung dito sa amin na may mga dinaramdam na sakit, although sa akin ubo lang. 3 weeks na kasi mga minamahal yung ubo ko. Ngayon, sabi ko, mas malapit yung public hospital dito sa amin. So ngayon, nagpa-check up ako sa isang pampublikong ospital. Kasi yung private mga minamahal, medyo malayo dito. Dito sa amin, isang tricycle mo lang eh. Ngayon, sinubukan ko. Yung as in normal person lang. Hindi ko naman pwedeng sabihin na, uy, vlogger ako, baka mamaya bigyan ako ng VIP treatment, 'di ba? So ngayon, nagpa-check up ako. 5 oras akong nag-antay. Dinikdikan lang yung baga ko ng kung ano mang stereo, something like that. Dinikdikan lang, tapos binigyan ng prescription, tapos layas. Hindi man lang ako in-assist ng maayos. Kaya nagalit ako eh. Tapos ang malala pa doon, wala pang gamot. Kaya nga tingnan nyo. Galing ako sa Mercury. Makikita nyo. Mayroon akong gamot. Binigyan ako ng prescription. Binigyan ako ng prescription, mga minamahal. Hindi ko na ipapakita. Baka mamaya ma-i-reveal yung full name ko. Binigyan lang ako ng prescription. Tapos, yun na, okay na. Check up ba yun? Punyeta. Kaya nga, galit na galit ako eh. Sa ating DOH secretary. Kasi ano ba yung ginawa mo? Ano ba yung achievement mo, Herbosa? Diba? Nag-courtesy resignation. Nag-call out na si PBBM. Hindi ka pa nag-resign? Ang tigas naman ng muka. Samantalang tingnan mo yung mga balita sa'yo Pakita natin, mga minamahal. Makikita ninyo yan. Herbosa, makinig ka. Health Secretary Ted Herbosa, frequent trips monitored in Malacanang. Yan yung sabi ng RM Network. Diba? Senator Joel Villanueva has asked Malacanang to look into the frequent trips abroad of the Health Secretary Ted Herbosa. Tapos nakita, mga minamahal, madami pala siyang out of town na trips. Can you imagine that? Ano yung sakit doon sa ibang bansa? Ganun ba yon? Tanong lamang po. Tapos mayroon akong nakita, putragi sa mga minamahal, isang picture. Ilagay ko na lang dyan. Achievement yan ng DOH. Papageantry, mga buntis. Ang layo naman, beauty pageant, buntis. Angas. Tapos, meron din ako mga nakita, mga minamahal. Merong mga nag-snitch sa akin. Kasi hindi ko naman talaga literally kilala yung si Ted Herbosa, maliban sa kanyang mga pa-travel-travel. Diyan ko lang naman siya nakilala eh. Kasi, imagine yung mga minamahal, kung hindi pa siya kinall out ng Malacanang, wala. Hindi ko talaga to, hindi ako magbibigay ng pansin sa kanya. Kasi ang kilala ko lang na naging DOH secretary na malala, si Duque. Although lamang lang si Duque ng slide sa kanya sa pangungupal, pero itong si Herbosa, more on travel. Tapos mayroon pang di umano allegedly kabitan. Totoo ba? Ako nagtatanong lang ako, mga minamahal. Totoo ba, Herbosa, nakabit mo to? I-blur natin yung muka. Totoo ba nakabit mo yan?
Oy, nagtatanong lang ako ha. Totoo ba kabit mo yan? Kaya pala hindi mo kami maasikaso, kaya pala lagi kang nagpapapageant. Di ba? Anong connect ng pageant sa DOH? Di ba? Ano, may usapan ba? Oy, nagtatanong lang ako dito ha. Wala naman natang masamang magtanong, mga minamahal. Ngayon, may nag-snitch sa akin. Eh, syempre, ayoko naman ng ano, di ba? Yung walang confirmation. Sabi, si Duque daw, assistant, itong si Herbosa. Ngayon, para sana, mas magandang marinig yung pangalan mo sa maayos na pamamaraan, bakit hindi mo i-call out yung dating korupsyon sa DOH ni Duque? Kalabanin mo. Diba? Kaso ang nangyayari, mukhang nagkakampihan pa kayo eh. Dati ka bang DDS? Tanong lang. Diba mga minamahal? Dapat yung health secretary natin merong empathy sa mamamayang Pilipino. Nararamdaman yung pain ng mga Pilipino. Putagisan ko, hindi pa ako nagpa-check up mga minamahal, hindi pa ako magko-call out nito. Yun nga yung sabi nila eh, hanggat hindi mo nararanasan, di ba? Tawag dito, hanggat hindi mo pa nararanasan, huwag ka munang magsalita. Eh ako naranasan ko eh. Di ba? Mayroon naman akong pera pang pa-check up sa private hospital. Pero mas pinili ko yung public. Alam niyo kung bakit? Kasi bukod sa mas malapit, eh syempre, gusto ko din matest kahit papaano yung trabaho ng public hospital. Kasi almost 2 years din ako walang pa-check up eh, since 2023. Ngayon lang ako nagkaroon ng ubo na almost 3 weeks. Kaya kailangan ko nang ipa-check up. And for the first time in the history, ngayon ko to nakanasan. Putragisan mga minamahal. At nung kinontent ko yun, hindi lang pala ako yung nakakaranas nun. Sobrang dami pa. Bukod sa walang gamot, yung hospital ninyo, sobrang hassle. 5 oras akong nakapila doon, men. Kaya nga itong DOH secretary na to natin, ano ba yung ginawa mo? Para magkaroon ng pagbabago ang DOH, nakakapikon ka. Pagisan. Tingnan nyo, sinisipon ako. Totoo yan, oh. Sinisipon ako. May sakit nga talaga ako, mga minamahal. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, hindi ako basta-basta magko-call out kung hindi ko nararanasan. Eh, naranasan ko. Eh, paano na lang yung mga mahihirap na Pilipino? Paano na lang yung mga walang-wala? Nagpa-check up, binigyan ng reseta, tapos wala din naman pambili. Useless lang din. Pumila pa sila. Although, hindi naman lahat ng ospital ganon, mga minamahal. Kaya nga lang, ang kinukall out natin dito, Duque, ayusin mo naman yung trabaho mo. Hindi puro travel trips ka lang. Puro pangangabit kung totoo man. Diba? Baka naman nilalagpasan mo yung kasamaan ni Duque. Kung masama si Duque, wag ka namang gumanon, wag ka namang gumaya. Hanggat maaga pa, mag-resign ka na lang. Sinisira nyo yung admin eh. Sinisira nyo yung presidente. Mahiya ka naman sa balat mo. Nag-call out na ng resignation, courtesy resignation, pero hindi ka nag-resign. Kasi alam mo na baka hindi ka ma-appoint ulit. Eh paano ka i-appoint? Ikupal ka eh. Di ba hindi mo ginagampanan ng maayos yung trabaho mo? Bilang isang taxpayer, bilang isang mamamayang Pilipino, karapatan ko na i-call out ka. Kasi may boses naman ako, di ba? Kahit man lang dito sa social media, at least nakapagpahayag ako ng saloobin ko. Nakakainis to, mga minamahal. Sinisira nyo yung gobyerno. Si PBBM. Ang ayos-ayos ng trabaho ng ating presidente, pero kayo kinukupal ninyo. Magtrabaho na nga lamang ng maayos, hindi nyo pa magawa. Sinusweldohan kayo ng taong bayan, pero lagi kayo nandun sa ibang bansa. Ano yung may sakit? Ibang bansa? Yung may sakit yung Pilipinas. Nasa Pilipinas yung may mga sakit, hindi nandun sa ibang bansa. Tapos sasabihin nyo na, hindi yung trips na yun kasi ano yun eh, for ano purposes, ganyan-ganyan. Julol! Yung kinukupal, oh. Yung kinukupal, nananadya kayo eh. Sinasadya nyo eh. Diba? Ano, nagtatanong lang, binubulsa mo ba yung budget? Saan na pupunta? Sa kabit mo? Totoo ba na may kabit ka? Di umano? Kaya isigaw nyo mga minamahal sa mga parehas na nakaka-experience nang na-experience ko, pumila ng 5 oras. Ewan ko sa inyo kung nakakapila kayo ng 5 oras. Ako, na-experience ko yan. 5 oras akong pumila. Shit! Tapos nung pumila ako, wala man lang ako nakuhang magandang treatment, binigyan ng prescription, inano lang na yung baga ko,
Tinatanong lang ako, yes or no lang din sagot ko, sulat tapos alis. Ganyan ba yung mga health workers? Maybe naintindihan ko sila kasi pagod. Kasi mababa yung sweldo. Okay, sige. Intindihin natin sila. Pero Duque, bilang isang DOH secretary, bakit hindi mo man lang tanungin? O hindi ka mag-surprise visit sa mga ospital, tanungin mo yung mga pangangailangan nila. Yan yung magandang gawin, malaking achievement yan. Kasi yung kanilang comments, yung kanilang opinion, malaking ambag na yun para sa pagbabago na, ito pala yung kailangan natin gawin. Ito pala, kailangan natin ng ganito, ganyan. Diba? Hindi sa ibang bansa ka makakakuha ng simpatya dito sa Pilipinas. Kaya alagaan mo yung mga Pilipino. Putik na yan. Hindi nakakagalit ng mga minamahal. Tapos sa kinontent ko na yan kahapon, madami daw po, may mga nag-comment, kaya maraming namamatay dahil sa mga gatong public hospital eh. Hindi inaasikaso mga mahihirap na pasyente. Diba yan ba ang sabi? Libre, pero meron kang babayaran? Diba? Actually, kung akong tatanungin, kadalasan yan madalas ng mga head eh. Walang kasalanan dito yung nag-assist sa akin na nurse, diba? Walang kasalanan yun. Or yung mismong hospital. Kasalanan yan ng head. Kaya isinisisi ko sa head. Kasi, although, sabi na natin, ba't nag-grant kami, hospital, walang gamot? Kanino ba kasalanan yan? Sa head. Sino? Yung sekretary ng DOH? Si Duque. Kasi hindi niya inalagaan yung mga hospital na yan. Kaya nasisisi yung mga pampublikong hospital. Paglilinaw ko yan, mga minamahal. Hindi kasalanan ng hospital or ng nurse. Kasalanan yan ng head. Kasi hindi inaayos yung pagsisilbi. Putik na yan, mga minamahal. Pinapahiya niya yung presidente. Tapos malaman-laman namin na mayroon daw ilang mga Pilipino ang gusto manatili bilang DOH secretary itong si Herbosa. Lol. Manatiling DOH secretary. Madaming nauumay sa'yo. Binayaran mo lang ata to eh. Yung mga grupo na yan, huwag nga kami Ted. Ngit-ngit mo bulok. Hindi kami mga pinanganak kahapon. Sabi sa balita, ang malaking medical organization sa bansa naglabas daw ng joint statement para pagsuporta sa pwesto kay Ted Herbosa, 'di ba? Sa humaharap na balasahan sa gabinete ni Pangulong PBBM. Lol. May ubo ako, mga minamahal, alam niyo 'yan. So, buti lang, nice timing. Nice try. 'Di ba? Kaya nga kino-call out ko. At mako-call out pa natin to kapag, mga minamahal, i-share nyo yung video na to at makarating sa ating palas. 'Di ba? At least mayroong isang mima na nag-voice out. 'Di ba? Kita niyo yan? May sipong talaga ako. Baka ipakita ko pa sa inyo yung yung plema ng ubo ko. Plumosil, ininom ko na yan. Kung ano-ano pang herbal ang ininom ko, hindi ako gumaling. Kaya kailangan ko nang magpa-check up. Tapos yun lang yung nangyari sa akin. Tang-ina talaga, nakakagigil eh. Yun lang, mga minamahal. Share nyo lang tong video na to para makatulong kayo na makarating itong mensahe natin at hindi na maulit yung ganitong pamamahala patakaran sa gobyerno. 'Di ba? Kasalanan to ng SEC, ng DOH, hindi kasalanan ng presidente, ng ospital or ng tawag dito, ng mga nurse or doktor. Kasalanan to ng head na nakaupo sa sa DOH. Yun lang, mga minamahal. Ingat po.